Okay. So, ito na yung sinasabi natin. Hindi niya break si 81,500. So, as of this moment, nag-entry na tayo ng long. So, pag long naman, vice versa siya ng short. Si long, hanggat tumataas ang token, nagkaka-pera tayo. Pero pag sa short, pag bumabagsak yung token, nagkaka-pera tayo. So, vice versa lang. So, tapos na tayo sa short kanina. Ngayon, dito na tayo sa long. So, as of this moment, meron tayong $1.6. Ayan mo siya. Siguro mga $3 to $5 lang exit na tayo. Kasi yung time frame, tignan natin. Check natin to. Ito lang yung frame natin. 81.9. Ito yung support at saka yung resistance natin. 85.114 tsaka 81.955. So, as of this moment, andito tayo sa 82.500. So, pwedeng pumalo yan hanggang 83 or 84 and then babagsak na naman. Ganun lang naman yan. Laro-laro lang natin yan. Pero pag binasag niya isa dito, pag for example, binasag tong si 81,950, nag-81,900, babagsak pa yan, lulugbok pa yan. Pero pag binasag niya si 85,114, tataas pa yan. So, yun lang. So, always know your resistance tsaka yung support bago kayo pumasok sa mga trading. Okay, so tignan nyo yung news, tignan nyo yung buy and sell power, kung ilan yung mga magdadump o bibili. O yan, so meron tayong $4 ngayon. So check natin si 1 minute frame. Yun sinasabi ko. Ayan, pwede na tayo mag-out dito. May $5 na tayo. Okay, mamaya uli. So nag-trade tayo, no? Within 1 hour, meron na tayong $20. Okay, so goods plus, ito yung makukuha natin dito. May $5 ulit tayo. Mamaya magluluto muna. Kape muna tayo. Good morning to all. Okay, ang ganda ng entry natin. So nag-entry tayo ng 82,392 and then for price ngayon is 82,900. So ayan na. Yun yung 100 BTC kanina, tapos may 70 BTC, tsaka yung may 100 BTC kanina, no, na nakaabang dun sa 82,200. So ayan, so yung target natin na $5, so ayan, eto, naka $7 na tayo. So abang-abang pa tayong konti bago tayo mag-close ng ating trade. Okay, konting greed pa ng konti.